Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong i-react na video na galing kay Update PH. Sabi niya dito is Philippine Coast Guard to boost fleet with 18 Japanese-made ships maritime capabilities. Ano guys, so iba pa to sa yung 97 meters na for our PCG also. So dito 18 eh. Japanese made din yung mga Teresa magbanwa natin. At diba may possible pa na magka-core pa tayo ng limang ganun para sa ating Philippine Coast Guard. Pero now nakalagay is 18 Japanese made ships. So, ano yung ibig sabihin nito? Siguro iba-ibang laki ng mga ships na to. Kasama na ba dito ang ating dagdag na 97 meters na Teresa Magbanwa class na ship na galing sa Japan? Yun ang katanungan ko. Diba? Hindi ko ba kasi nababala ng video. So, ito yung galing kay DPH, mga idolo. So, tara, panoorin na natin. The battle for sovereignty over the West Philippine Sea continues to intensify as China escalates its presence in disputed waters. In a show of force, Beijing has deployed an estimated 144 vessels, including Coast Guard and maritime. Grabe, no? Ang dami. 144. Sa atin, ilan lang. Parang yun na yung pinaka-total natin. Hindi, PCG lang yun, guys. Meron pa silang mga, ano ba yung tinatawag nila na, ano? Yung mga mangisda. Nakalimutan ko na. Sana bagay dito. Militia ships Ayan, to block a civilian militia. protest organized. Mga militian ships. Diba? Binabangga-bangga lang din ng ating Philippine Coast Guard. Ang titindi nila. Grabe. By the Philippines. This aggressive maneuver underscores China's determination to assert control over the region. However, the Philippines is standing firm, bolstered by international partnerships and growing support. This recent development highlights Beijing's increasingly aggressive stance in the West Philippine Sea, a region rich in resources and a critical maritime trade route. China's illegal occupation and militarization of features within the Philippines' exclusive economic zone, EEZ, have been a consistent source of tension. The latest blockade is not just a direct challenge to the Philippines but also a test of the international community's resolve to uphold freedom of navigation and the rule of law in the region. In response to these provocations, the Philippines has remained steadfast, with President Ferdinand Marcos Jr. emphasizing the importance of defending the country's territorial integrity. Civilian vessels in the Philippine Coast Guard, PCG, continue to assert their presence in contested areas, despite the risks posed by China's superior numbers. Just 2 days before China's latest blockade, the Philippines and Japan signed a historic agreement aimed at strengthening maritime security cooperation. Tokyo has committed to funding the construction of 5 large patrol ships for the PCG, a move that Yun nga yun. Yun siguro yun, yung 97 meters. So magpa-fund pala nun is yung Japanese. Wow! Ang tulong sana sa atin yun. So 5 ha? So kasama na yung sa 18. So ano yung 13? signifies Japan's unwavering support for the Philippines' fight against Chinese aggression. This assistance is part of Japan's Official Development Assistance, ODA, program, which has long supported the modernization of the PCG. The new patrol ships will complement the PCG's growing fleet and enhance its capabilities in maritime patrols, search and rescue operations, and the protection of Filipino fishermen. These vessels are not merely a donation but a powerful statement of solidarity,
reflecting Japan's commitment to a free and open Indo-Pacific. Over the years, the PCG has seen significant improvements in its fleet, thanks in large part to partnerships with Japan. Currently, the PCG operates 13 Japanese-made ships, including multi-role response vessels, MRRVs, designed for fast response and versatile operations, offshore patrol vessels, OPVs, which serve as the backbone of the PCG's open sea patrols, and a tender vessel supporting logistical needs in remote maritime areas. Despite this progress, the challenges in the West Philippine Sea have grown, making the addition of 5 large patrol ships crucial. These new vessels will be larger and more advanced, enabling the PCG to maintain a more persistent presence in contested waters, respond more effectively to emergencies, and provide greater security for Filipino fishermen operating in their traditional fishing grounds. The delivery of the new patrol ships is expected between 2027 and 2028, signaling a long-term investment in the Philippines. So yan, tuloy na talaga. Diba? Malapit. So, ang ibig pa rin sabihin nito, meron na tayong 13 ships na Japanese-made dito na ginagamit sa Philippines. Yung mga MMRV nga natin, yung mga 44 meters pa. Alam ko, hindi ko lang alam kung ilan yun. Tapos, dalawang Teresa Magbanwa. Parang okay nga, overall is 30 plus 5. Yung bagong order natin na Teresa Magbanwa class din, 97 meters. Ay, kung order or tulong, whatever, is yun nga. So, parang lumalabas lang is yung 18. Kala ko naman, bibili pa tayo ng 18 Japanese-made ships. Diba? Kasi to boost fleet with 18. Oo, parang ganun din naman. Nahinana akong mitindi. Siyempre, hindi ko ba napapanood kala ko. Nasabik tayo. Ayun nga, kala ko mag-order pa tayo ng another 18 pa. O 13, kasama na yung 5 na natin, 97 meters. Diba? So, lahat pala magiging 18 kung may deliver na sa 2027 to 2028 pa. Maghintay pa tayo ng mga 3 to 4 years pa para may deliver yung mga ships na yan. Pero at least, di ba? Unti-unti, makakaya din natin yan. At dadami din ang ating mga barko. Di ba? Hindi naman sobrang dami. Yung talagang kakailanganin lang din natin. Di ba? Pero at least, di ba? May progress. Yun ang maganda doon. Maritime security. While the wait may seem lengthy, the benefits these ships will bring are immeasurable. Equipped with state-of-the-art technology, these vessels will not only strengthen the PCG but also enhance the Philippines' overall defense posture in the region. As the PCG expands its fleet, its mission grows increasingly vital. These new ships will play a critical role in ensuring freedom of navigation, protecting the marine environment, and upholding the country's sovereign rights under international law. The Philippines partnership Yan yung mga 44 meters natin. Yan yung mga unang in-acquire natin sa Japan. with Japan is more than just a bilateral agreement. It represents a shared vision for peace, stability, and cooperation in the Indo-Pacific. Japan's support comes at a crucial time, as China's aggressive actions threaten to destabilize the region. By investing in the Philippines' maritime security, Japan is not only helping a friend but also safe. Pero nga, sana lagyan din ng kahit automatic machine guns or automelara. Kasi diba, maski sa ibang bansa, sa US o sa Japan din, yung China meron. May automelara sila sa harap. Paano? Matakot naman sila din. Kasi ang alam ko ang Japan nga parang hindi sila ina-allowed. Yung mga ganon, yung lalagyan yung ship ng automelara na galing sa kanila. Pero sana yung may nakaabang. Ano yun? Para kung hindi pwede sa Japan, sa iba tayo kukuha.
Kung possible yun. Siyempre, kailangan din naman ng PCG na may ganung barko na may automelara din kahit papaano. Di ba? Kasi sa ibang bansa na meron, gaya yung sabi ko kanina, meron sa ibang bansa na parang offshore patrol vessel din ang dating. Yeah. Kasi yan nga yung PCG kasi first line defense natin. Diba? Hindi lang puro water cannon yan. O nga, meron nga tayong mga armas. Di ba? Yung mga assault lang yan. Yung mga assault lang sa ano. Yan na naman laban natin sa automilar kung yun ang tinira sa atin. Di ba? Yan sana lagyan din. Maski isa o dalawa man lang doon sa sa 5 malaking barko natin para sa PCG. Diba? Yun na naman yung sakit. Diba? Pero magkaya rin tayo sa ibang bansa. Yung PCG nila, ay yung Coast Guard nila, merong automilar din. Diba? Guarding its own interests in maintaining regional stability. This growing alliance is a testament to the power of unity in the face of adversity. Together, the Philippines and Japan are sending a clear message. Aggression will not go unchallenged, and the sovereignty of nations must be respected. The Philippines faces a daunting challenge in defending its territorial waters, but it does so with courage and determination. With the support of allies like Japan, the PCG is becoming a stronger force capable of meeting the demands of an increasingly contested maritime environment. As the country awaits the arrival of the new patrol ships, the commitment to securing the West Philippine Sea remains unwavering. These vessels represent more than just hardware. They are a symbol of the Filipino people's resilience and the enduring support of their allies. Hindi na natin masyadong nakikita yung Gabriel Silang ba yun? Yung 87 meters ba yun? 84 meters na barko natin na pinagawa natin sa France. Hindi ko masyadong nakikita. Ba't kaya yun ang or bakit ayaw nilang i-deploy sa West Philippines yun? Hindi ko rin maano. Diba? Puro mga 44 meters din ang nilalagay natin doon. Nasa kanila naman. Nangingilan pa tayo. Sarap. So yun. Di ba? Kahit hindi tayo nakakuha ng pang-Navy sa kanila, sa Japan, meron naman tayong PCG, di ba? Para sa ating Philippine Coast Guard ng mga barko ng Japan na ating ginagamit. Yun naman din ang doon, di ba? Kaya sana in the future din baka na tayo, maka-experience tayo ng Corvette o Frigate o OPB na galing Japan din. Pero nga, yun nga gaya sabi ko, parang hindi nila ina-upload kasi nga yung mga armaments silang kung may bibili sa kanilang mga barko na hindi nila nilagyan ng armaments. Like mga automilar na parang ko yun parang napanood ko yun o nabasa ko yun. Correct me if I'm wrong guys Kaya parang wala pa ako nababalitaan na may bumili sa kanilang mga barko na pang Navy. Diba? Pero ganun talaga. Kung sa Philippine Coast Guard natin is for Japan at ang ating mga Navy ships is for South Korea or kung saan man possible, doon na tayo. Stick na tayo sa kanya. Diba? Kung may possible pa tayong pagkukuha ng mga PCG, katulad sa France, isang beses tayong gumawa. Diba? Pati yan siguro yung mga maliliit tayong mga fast boat din na patrol boat na parang kinuha sa France, if I'm not mistaken, for PCG or pwede na ibigay sa iba. May 40 units. Diba? 40, doon gagawin 40 units lahat. So, yung 20 doon gagawin. Yung 20 dito gagawin. So, yun ang maganda doon, di ba?
sa may experience ng ating mga local shipbuilder ang gumawa ng ganun. Pero small ship lang naman din, yung mga fast boat lang naman. Pero at least, diba? Sabi ko nga, kahit unti-unti, kahit mga fast boat man lang tayo nga gumawa noon, di ba? Para makalesin naman din sa gastos. At yun nga, magkaroon naman tayo ng mga local made na ginagamit na mismo. Meron naman mga ilan-ilan, pero para yung maging supplier na mismo. O sa atin, sa mga shipbuilder na natin bibili ang ating Philippine Navy o ating mga Philippine Coast Guard. Di ba? Na mga ganyang ship. Kasi kaya naman ng mga Pilipinong gumawa ng ganyan. Naman. Di ba? Pero kailangan talaga ng suporta din ng ating gobyerno para yung mga gusto magtayo ng shipbuilding dito magawa nila na magtayo na mismo dito sa Pilipinas. Para yun nga, doon tayo marami tayong pagpipilian na pwedeng gawa ng ating mga barko for ating Philippine Coast Guard and for our Philippine Navy. Di ba? So guys, abang-abang na lang tayo at update na lang tayo sa another 5 Teresa Magbanua class ship na 97 meters na in-acquired or tulong ng Japan sa atin. Abang-abang na lang tayo guys kung ano yung mga update dito. Diba? So guys, maraming salamat kay Update PH sa kanyang video. Lalagay ko mamaya. Lalagay ko po sa description down below kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. Ping, 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 mali. Ito. Ngayon naman tayo mapipindot eh. Okay guys, so maraming salamat din sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel, hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Niyo Ba? So guys, hindi na po tayo tatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.